libreto, masusi na pinag-aralan, tas ito sa ating kalusugan. Uo, ligtas to sa vaccine, protektado ka, lalakas ang iyong resistensya. Huwag nang mangamba, tarang magpalista. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona virus na di mo nakikita. Oh, sumunod sa protocol, gumamit ng alcohol, umagwat sa katabi, pag may symptoms magsasabi. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay Lugan. Ako nga pala si Liv Ivelane Villanueva mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH-CHD Mimaropa, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Para po sa ating COVID-19 Regional Update, as of June 7, 2021, ang rehiyon ng Mimaropa ay nakapagtala ng 132 na bilang ng panibagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, mayroon ng 1,963 na bilang ng aktibong kaso sa buong rehiyon. Samantala, ang kabuuang bilang ng lokal at imported na kaso ng COVID-19 na naitala sa ating rehiyon ay 10,366 at ang kabuuang bilang ng ating recovered cases ay 8,120. Narito naman ang pagkakahati-hati ng active COVID-19 cases per provinces. Sa Oriental Mindoro, mayroon tayong 627, 205 sa Occidental Mindoro, 45 sa Marinduque, 23 sa Romblon, 652 sa Palawan, at 411 sa Puerto Princesa. Para naman po sa ating COVID-19 vaccine statistics update, ang rehiyon po ng Mimaropa ay nakapagpaloob ng total of 152,700 vaccine doses, and as of June 7, 2021, a total of 110,147 doses na po ng bakuna ang naibigay na sa unang bugso ng ating prioridad na grupo. Para po sa COVID-19 vaccine statistics ng Marinduque, meron na po tayong 98.36% na na-administer na first dose ng bakuna o 11,115 out of 11,300. Ang mga probinsya ng ating rehiyon ay nagsisimula na rin sa pagbibigay ng second dose. Hiling po ng inyong DOH-CHD Mimaropa na patuloy po nating suportahan ang mga pagbabakuna na gagawin ng ating mga barangay sa pangunguna ng ating mga lokal na pamahalaan. Habang patuloy ang pag-usad natin sa mga susunod na prioridad na grupo, atin pong tandaan na ang pagbabakuna hindi lamang ang ating sarili ang mabibigyan ng proteksyon, kundi maging ang ating pamilya at ang ating komunidad. Mimaropans, buwan na naman ng Hunyo at hudyat na rin ang pagpasok ng tag-ulan. At isa sa mga umuusbong na sakit sa tuwing sasapit ang rainy season ay ang dengue. Ngunit alam nyo ba na sa buwan ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang Dengue Awareness Month? Ito ay upang maitaas ang kaalaman ng ating mga mamamayan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue. At ang tema natin para sa taong ito ay ASEAN Unite Against Dengue Amidst COVID-19 Pandemic. Ngayong panahon ng pandemya, mas higit natin lalong kailangan protektahan ng ating mga sarili sa mga sakit na kayang-kaya namang maiwasan tulad na lamang ng dengue, na maaaring maging mapanganib at maging malubha. Para sa araw na ito, sabay-sabay nating alamin kung ano ang dengue. Ano ang sakit na dengue? Ang dengue ay isang impeksyon ng virus na dinadala ng mga babaeng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus.
Ang sakit na ito ay nakikita sa mga tropical na rehiyon sa mundo katulad na lamang ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, kung saan kabilang ang Pilipinas. Ang virus ay nalilipat sa tao sa pamamagitan ng pagkakagat ng babaeng lamok. Saan naman naninirahan ang mga nasabing lamok na nagdudulot ng dengue? Sila ay naninirahan sa mga malinis at malinaw na tubig. Ang oras ng kanilang pagkagat ay mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Ano-ano ang mga simptomas ng dengue? Bigla ang pagtaas ng lagnat, nang mula sa 2 hanggang sa 7 araw, pananakit ng likod ng mata, pagdurugo ng ilong, sa paghupa ng lagnat, paghirap sa paghinga, panghihina, sakit ng tiyan at pagsusuka, madilim o maitim na kulay ng dumi, rashes sa balat, sakit sa kasukasuan at kalamnan. Upang bigyan kayo ng iba pang dagdag kaalaman ukol sa dengue, narito ang myth versus fact. Para sa unang myth o haka-haka ukol sa dengue, hindi na muling magkakasakit ng dengue ang pasyenteng nagkasakit na ng dengue noon. Ito ang fact, ang dengue ay may 4 na serotype o uri. Kapag nagkaroon na ng dengue sa isang serotype, hindi na muling magkakaroon ng dengue galing sa uri na iyon. Ngunit, maaari pa ring magkaroon ng dengue na dala ng ibang uri. Myth, kailangang umiwas sa mga dengue patients dahil nakakahawa ang mga ito. Ito ang fact, hindi kinakailangang umiwas sa mga taong may sakit na dengue. Ang dengue ay nakukuha lamang sa kagat ng infected na babaeng Aedes mosquito. Hindi nakakahawa ang bahing, laway o iba pang secretions ng isang infected na tao. Myth, ang mga lamok na may dengue ay kumakagat lamang kapag gabi. Ito ang fact. Madalas na kumakagat ang mga lamok na nagdadala sa dengue mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Kaya ang tawag sa mga lamok na ito ay day biters. Myth, nangingitlog lamang ang mga lamok na may dalang dengue sa maruruming tubig o kapaligiran. Ito ang fact. Maaaring mangitlog ang lamok na nagdadala ng dengue sa stagnant o hindi gumagalaw na tubig, kahit malinis at malinaw pa ito. Myth, lahat ng lamok ay nagdadala ng sakit na dengue. Ito ang fact. Hindi lahat ng lamok ay nagdadala ng dengue. Ang Aedes mosquito lamang ang nagdadala ng dengue virus. Ngunit hindi ibig sabihin na ang lahat ay pwedeng nang maging kampante. May iba pang uri ng lamok na maaaring maging sanhi ng ibang sakit tulad ng malaria. O ayan, Mimaropans, dahil rainy season na, kailangan nating doblihin pa ang ating pag-iingat dahil sa panganib na dulot ng dengue virus. Dumako naman po tayo sa ating bagong segment na #CheckTheFacts. Sa punto pong ito, atin pong tatalakayin ang mga fake news na kumakalat ukol sa COVID-19 at atin po itong papabulaanan. Dahil sa panahon ng pandemya, hindi lamang ang COVID-19 ang ating dapat iwasan, kundi maging ang infodemic o ang pagkalat ng fake news. Dahil bida ang may alam ng tamang impormasyon. Para sa ating unang #CheckTheFacts, may sangkap daw na fetus ang bakuna. Ito ang fact. Ang COVID-19 vaccine ay hindi naglalaman ng mga parte ng tao. Ligtas ang mga ito at dumaan sa masusing proseso ng paggawa. Hindi epektibo ang bakuna laban sa COVID-19 dahil pawang minadali ito. Nananatiling epektibo ang mga bakuna, dumaan ang mga ito sa mga naaayon na proseso at protocol sa paggawa ng bakuna. Kahit pawang mabilis ang paggawa nito ay sinisigurado na de kalidad ang mga produktong ito. Bilang kasangga ng mga bida, ugaliin nating alamin ang tamang impormasyon mula sa mga lehitimo at may kredibilidad na sources. #ResBakuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Sa pagpapatuloy ng ating vaccination rollout, ang ilan sa ating mga kababayan ay nakatanggap na ng kanilang ikalawang dose ng bakuna. Gayunpaman, patuloy po ang pagpapaalaala namin sa lahat na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga health protocols at minimum public health standards. Mainam na rin pong gawin ang pagsusuot ng face mask at face shield. Palagi ang paghuhugas ng kamay,
pagdistansya ng 1 metro at pag-iwas sa mga kulob na lugar. Ang mga ito po ay nagsisilbing dagdag proteksyon upang masigurado na hindi natin makukuha ang virus mula sa mga taong nagtataglay ng sakit o maiwasan ang pagkahawa natin sa iba. Ngayon nga pong panahon ng pandemya, batid namin ang sitwasyong ating kinakaharap, ay labis ang naging epekto sa ating mental health. At dahil we care for you, hatid namin sa inyo ang isang #BrainBreak tip. Make it a habit na kumustahin ang isa't isa. Malaking tulong ang pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, katrabaho, o isang mental health professional kung kailangan ng karagdagang suporta. Magtulungan tayo para sa mental health ng bawat isa. Ikaw ba ay may kakilala na nangangailangan ng mental health professional? Abot kamay ang tulong. Tumawag lang sa hotline ng National Center for Mental Health. 1553 o 027-989-8727 o 0917-899-8727. #care for yourself, care for others for a #healthier Mimaropa. Ngayon naman po ay dumako tayo sa iba pang mahalagang anunsyo mula sa ating lokal na pamahalaan. Mula po sa Torrijos RHU Vaccination Center, ang kanilang schedule ng second dose ng AstraZeneca ay June 10, Thursday, Sinovac, first dose, June 11, Friday. Meron din pong Sinovac first dose, June 8, Tuesday, Sinovac first dose, June 9, Wednesday. Para magpa-schedule ng inyong bakuna, mag-text o tumawag sa 0963-795-3549. Ito naman po ang block schedule of second dose of COVID-19 Sinovac, June 9, 2021, block covered court, June 11, 2021, block covered court, June 21, 2021, Paras covered court, June 22, 2021, morning, Bantay RHU. Afternoon, Balimbing Covered Court, June 23, 2021, Buwak MHO. June 29, 2021, Buwak MHO. Ito naman po ang Buwak schedule of second dose of COVID vaccination AstraZeneca, June 11, 2021, Buwak Covered Court. June 15, 2021, Buwak Covered Court. August 4, 2021, Buwak Covered Court. August 6, 2021, Buwak Covered Court. August 9, 2021, morning, Kawit Elementary School. Afternoon, Ihatob Covered Court. August 10, 2021, Buwak MHO. August 11, August 12, August 13, 2021, Buwak MHO. August 16, 2021, Buwak MHO. Mga bidang kasangga, alam niyo ba na ayon sa datos ng DOH-CHD Mimaropa, kasabay ng pagtaas ng ating kaso, tumataas din ang bilang ng mamamatay dahil sa COVID-19 sa ating rehiyon. Ayon na rin sa ating mga eksperto, ilang sa pangunahing dahilang ito, ang pagpapaliban sa pagpapakonsulta o delay in consultation. Saka lamang pupunta sa mga pagamutan kung malala na ang kondisyon. Marahil ito ay dahil sa takot sa sakit na COVID-19. Pagkakaroon ng pangamba na makaranas ng diskriminasyon o dahil na rin sa kakulangan ng tamang impormasyon. Halimbawa na lang nito ay kailan, saan at dapat sumangguni at para solusyonan ito na isang DOH na malaman mo na may magagawa ka upang mababa ang bilang ng mga namamatay, hinihimok ng lahat na agad na magpakonsulta kung ikaw ay nakakaramdam ng anumang simptomas ng COVID-19. Sa panahon ngayon, mas mainam na ang sigurado dahil buhay natin ang nakataya dito. At dahil di lahat ng kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng sintomas, mahalaga din po na malaman natin kung tayo ay naging close contact o nagkaroon ng interaksyon sa taong may COVID-19. Mahalaga na mai-report ito sa ating mga BHERTS upang maobserbahan kayo ng mabuti. Sa bawat barangay ay may mga BHERTS na kinabibilangan ng mga opisyal na barangay, nurse, midwife, barangay health workers at mga tanod. Sila ay masusing sinanay
sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may simptomas ng COVID-19. At sinanay din sila sa proseso ng pagre-refer sa tamang quarantine o health facilities depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kaya mahalagang alam ng bawat tahanan ang numero o contact number ng ating mga BHERTs na siguradong agad na tutugon sa inyo dahil they are just one call away from us. Mga kasangga, may magagawa ka upang mahinto ang pagkalat ng COVID-19. Kailangan namin ng inyong lubos na pakikiisa at partisipasyon sa lahat ng programa na ginagawa ng ating lokal na pamahalaan upang labanan ang kontrabida. Lahat tayo ay nagnanais na bumalik sa ating normal na pamumuhay, kaya naman maging responsabling mamamayan at maging bidang kasangga laban sa COVID-19. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, may magagawa ka. Nitong nagdaang linggo, ang inyo pong DOH Center for Health Development Mimaropa ay patuloy na nagpapaalaala sa lahat na ang bawat isa ay may gampanin laban sa pandemyang ito. Labis po namin hinihingi ang pakikiisa ng lahat sa pamamagitan ng stay at home, manatili sa inyong mga tahanan at iwasan muna ang mga non-essential travel, mask at home when not alone. Ang lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon, alinmang lugar, maging ang inyong tahanan, lalo na kung kayo ay may kasama sa nakabilang sa vulnerable population. Ensure adequate air circulation. Mahalaga sa isang tahanan ang may mabuting daloy ng hangin, kung kaya't maaaring buksan ang inyong mga bintana upang magkaroon ng increased airflow. Seek immediate consultation. Kung nakakaranas ng alinmang sintomas ng COVID-19, kayo ay makipag-ugnayan sa inyong mga Barangay Health Emergency Response Team para sa angkop na management referral for testing at isolation. Go to isolation facilities instead of hospitals. Ang mga individual na nakararanas ng banayad na simptomas ay maaaring manatili sa mga designated quarantine o isolation facilities sa inyong lugar. Habang isinasabuhay natin ang new normal, huwag tayong maging kampante dahil ang virus na COVID-19 ay tila baga laging nagbabantay at handang umatake sa mga individual na walang sapat na proteksyon. Sa banta ng pagkalat ng mga new variants, mas pag-igtingin natin ang mahigpit na pagsunod at pagsagawa ng ating minimum public health standards, hindi lamang sa inyong sarili, kundi para na rin sa inyong pamilya at buong komunidad. Tandaan ngayong panahon ng pandemya, together we can be the Solution Plus sa COVID-19. Alamin at isagawa lamang ang bida. Bawal ang walang face mask at face shield, isanitize ang mga kamay, umiwas sa mga kulob na lugar, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaction, alamin ang tamang impormasyon at panghuli, suportahan ang FDA-approved na bakuna. #ResBakuna, kasangga ng mga bida, sama-sama tayo, bida vaccination. Sa pagsasagawa ng ating minimum public health standards ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo ay may mga karagdagang katanungan at suhestyon, may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOH-CHD Mimaropa at Pidoho Marinduque. Munting paalaala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok ng ating nararanasan ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Liv I. Villanueva, mula sa Health Education and Promotion Unit at mula po dito sa DOH-CHD Mimaropa. Maligayang araw ng kalayaan. Hanggang sa susunod na linggo, Mimaropans, maraming salamat po and stay safe. Ay ating sundin, maghugas ng kamay at distancing, pagsuot ng mask, face shield ay gamitin. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay
Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa Full Market Authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang Full Market Authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use.